Magandang araw mga bata! Ngayon ay ating kikilalanin ang iba't ibang anyong lupa na matatagpuan sa ating bansang Pilipinas. Araling Panlipunan for Quarter 1, ika-6 na linggo. Tingnan nating mabuti ang mga larawan. Kilala nyo ba kung anong anyong lupa ang ipinapakita? Magaling mga Anli Space Kids! Ang bundok, kapatagan, bulkan, burol, talampas, lambak. Iyan ang tawag sa mga anyong lupa. Iba't ibang hugis at taas ng lupa na makikita sa Pilipinas. Masasabi ba natin na ang Pilipinas ay mayaman sa anyong lupa? Bakit? Tama, marami tayong iba't ibang anyong lupa sa bansa. May mataas, may mababa, at may patag. Dahil dito, masasabing mayaman ang Pilipinas sa anyong lupa. Sa aralin natin ngayon, alamin natin kung ano-ano ang mga anyong lupa at paano natin sila makikilala. Ang topografiya ay ang pag-aaral ng pisikal o pang-ibabaw na mga katangian ng isang lugar o bansa. Ang mga anyong lupa at anyong tubig ang mga pangunahing pinag-aaralan sa topografiya ng isang lugar, kaya mahalagang malaman mo ito. Mga anyong lupa. Ang anyong lupa ay ang bahagi ng daigdig na binubuo ng lupa, natutuntungan at kadalasang nakikita sa itaas ng isang lokasyon o tanawin. Bundok, mountain. Ito ang pinakamataas na anyong lupa na nakaumbok sa patag na kapaligiran. Ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas ay ang Bundok Apo sa Katimugang Mindanao. Ang pinakamahaba na manghanay ng mga bundok o tinatawag na bulubundukin ay ang Sierra Madre na matatagpuan sa lalawigan ng Cagayan hanggang sa lalawigan ng Quezon. Talampas, plateau. Ito ay isang mataas na anyong lupa na ang ibabaw ay malawak at patag. Ilan sa mga kilalang talampas sa Pilipinas ay ang mga lungsod ng Baguio at Tagaytay sa Luzon at ang lalawigan ng Bukidnon sa Hilagang Mindanao. Burol, hill. Ito ay mataas na anyong lupa na mas maliit kaysa bundok at talampas. Ang Chocolate Hills ay binubuo ng humigit kumulang 1,776 na mga burol at matatagpuan sa lalawigan ng Bohol. Alam nyo ba, tinatawag itong chocolate dahil sa panahon ng tag-init, nagiging kulay tsokolate ang damo ng mga burol. Kapatagan, plain. Ito ay isang patag at malawak na anyong lupa na mainam para sa pagsasaka. Ang pinakamalaki at pinakamalawak na kapatagan sa Pilipinas ay ang rehiyon ng Gitnang Luzon na kilalang rice granary ng bansa dahil sa dami ng palay na naaani rito. Bulkan, volcano. Ito ay mataas na anyong lupa na may bunganga o butas sa tuktok na kung saan lumalabas ang ibinubuga nitong lava, gas at abo. Ang pinakasikat na bulkan sa Pilipinas ay ang Bulkang Mayon sa Albay, Bicol dahil sa halos perpektong hugis apa nito. Bukod dito ay kilala rin ang Bulkang Taal sa Batangas na itinuturing na pinakamaliit na bulkan sa Pilipinas at ikalawang pinakaaktibo. Sa Kabisayaan naman ay matatagpuan ang Bulkang Kanlaon sa isla ng Negros. Lambak,
Valley. Ito ay mababa na anyong lupa sa pagitan ng dalawang mataas na lugar tulad ng burol o bundok at karaniwang dinadaluyan ng ilog. Ang pinakamalawak na lambak sa Pilipinas ay ang Lambak ng Cagayan sa Hilagang Luzon. Binubuo ito ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Dumadaloy sa lambak na ito ang Ilog Cagayan na pinakamahabang ilog sa bansa. Tangway, Peninsula. Ito ay isang mahabang anyong lupa na nakausli sa dagat o lawa mula sa mas malawak na lupa. Isang halimbawa nito ay ang rehiyon ng Zamboanga sa kanlurang Mindanao. Bahagi nito ang Pagadian City na kabisera ng Zamboanga del Sur. Isla, Island. Ito ay isang anyong lupa na napaliligiran ng tubig at tinatawag ding pulo. Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 isla. Pinakatanyag na halimbawa nito ay ang 100 Islands na matatagpuan sa Alaminos, Pangasinan, Lingayen. Ngayon mga bata, i-chart natin. Punan natin ang chart na nasa harap ninyo. Sa unang column, makikita natin ang pangalan ng mga anyong lupa. Sa pangalawang column, ilalagay natin kung ano ang katangian o paglalarawan sa kanila. At sa ikatlong column ay ang mga halimbawa. Anyong lupa, bundok, katangian, mataas at matarik. Halimbawa, bundok Apo. Anyong lupa, burol, katangian, mas mababa, bilugan. Halimbawa, Chocolate Hills. Anyong lupa, bulkan. Katangian, pumuputok, may lava. Halimbawa, Bulkang Mayon. Anyong lupa, talampas. Katangian, mataas ngunit patag sa taas. Halimbawa, talampas ng Bagyo. Anyong lupa, lambak. Katangian, mababang lupa sa pagitan ng bundok. Halimbawa, lambak ng Cagayan. Anyong lupa, kapatagan. Katangian, malawak at patag na lupa. Halimbawa, gitnang Luzon. Anyong lupa, isla o pulo. Katangian, lupa na napapaligiran ng tubig. Halimbawa, 100 Islands. Anyong lupa, tangway. Katangian, lupang nakausli sa dagat at halos napapaligiran ng tubig. Halimbawa, tangway ng Pagadian City. Ang mga anyong lupa ay bahagi ng kalikasan. May bundok, burol, bulkan, talampas, lambak, isla, tangway, at kapatagan. Lahat ng ito ay makikita natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mahalaga ang mga ito dahil dito nagtatanim at naninirahan ang tao. Mga Space Kids, tingnan ninyo ang mga scrambled letters. Isaayos ang mga ito upang mabuo ang pangalan ng isang anyong lupa. Anong anyong lupa ito? Tama, kapatagan.
Mahusay mga Unli Space Kids! Ilang tamang sagot ang nakuha ninyo? I-comment ninyo sa baba kung ilan. Magaling! Palakpakan ang inyong sarili! Ano-ano ang mga anyong lupa na makikita natin sa Pilipinas? Ilarawan ang mga ito. Magaling! Lahat ng ito ay bahagi ng kalikasan at napakahalaga para sa ating kabuhayan at pamumuhay. Mga bata, basahin ninyong mabuti ang bawat pangungusap. Tukuyin ninyo kung anong anyong lupa ang tinutukoy. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel o notebook. Una, ito ay nasa pagitan ng dalawang bundok. Dito kadalasang matatagpuan ang mga pananim. Ano ang sagot? Ikalawa, isa itong mataas na anyong lupa na may bunganga at maaaring pumutok. Isulat ang inyong sagot. Ikatlo, ito ay isang lupa na napapaligiran ng tubig. Ano ito? Ikaapat, malawak at patag na lupaing ginagamit sa pagtatanim at paggawa ng mga bahay. At panglima, isa itong lupaing nakausli sa dagat at halos napapaligiran ng tubig. Ngunit konektado pa rin sa isang mas malaking lupa. Takdang aralin. Sumulat ng isang talata tungkol sa iyong napiling anyong lupa. Ikwento kung bakit ka humahanga rito at paano ito pinapahalagahan. Halimbawa, humahanga ako sa Bulkang Mayon dahil ito ay napakaganda at perpekto ang hugis. Mahalaga ito sa ating kalikasan, kaya't dapat natin itong alagaan at huwag sirain ang paligid nito. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Kita-kits ulit sa Unli Space!